Paano kung isang araw, magising ka na lang at malaman mong ang buhay na nakasanayan mo ay hindi pala ang buong katotohanan? Si Melissa De Castro ay isang simpleng babae na lumaking kontento sa tahimik na buhay, kasama ang kanyang ina. Hindi siya nangangarap ng marangyang pamumuhay. Sapat na sa kanya ang mabuhay ng marangal at paghirapan ang bawat bagay na mayroon siya. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang magdadala sa kanya sa mundo ng mga mayayaman, makapangyarihan at mga lihim na matagal nang ibinaon sa nakaraan. Sa gitna ng mga bagong taong nakikilala niya, may isang lalaking unti-unting magiging bahagi ng kanyang buhay. Isang lalaking magpapadama sa kanya ng mga bagay na noon ay hindi niya kailanman hinanap. Ngunit sa mundong puno ng kasinungalingan, sikreto at mga sugat na hindi pa naghihilom, sapat ba ang pag-ibig upang mapagtagumpayan ang lahat? O may mga katotohanang mas mabigat kaysa anumang pangakong binitiwan? Ito ang kwento ni Melissa, isang babaeng nahaharap sa mga lihim ng nakaraan at susubok sa tunay na kahulugan ng pagtitiwala. Ako si Skylar at ito ang kwento ni Melissa. Ma, ako na po ang maghahanda ng almusal, sabi ni Melissa habang naglalakad papunta sa maliit nilang kusina. Iniangat ni Teresa ang tingin. Matulog ka pa sana ng kaunti, maaga ka na namang nagising, ngumiti si Melissa habang naghahanap ng mga itlog. Hindi naman po ako inaantok, saka marami pa po akong gagawin mamaya. Napailing ang kanyang ina. Palagi ka nalang may ginagawa. Hindi mo na iniisip ang sarili mo. Huminto si Melissa sa paghahanap. Bahagya siyang natawa. Kung tutuusin, wala naman siyang nakikitang problema sa mga ginagawa niya. Masaya siyang tumutulong, masaya siyang nakikita ang ngiti ng kanyang ina. Ma, mas gusto ko pong busy kesa walang ginagawa, saad ni Melissa. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, nagsimula na ang libreng tutorial na ginagawa ni Melissa para sa mga batang kapitbahay. Kawang gawa na lang niya kapag bakasyon dahil enjoy na enjoy siya sa pagtuturo. Nakatapos naman siya sa pag-aaral pero may patahian naman sila ng kanyang ina. Kontento sila sa simpleng buhay, kaya ganoon na lang palagi ang kanyang ginagawa. Pero naisip niya rin na makapagturo sana sa bundok para makatulong sa ibang bata. Sadyang hindi niya lang maiwan ang kanyang ina. Nasa ilalim sila ng malaking puno ng bangga sa gilid ng kanilang bahay. May ilan ang nakaupo sa mga plastic na monoblock. May iba naman na nakasalampak lamang sa banig. Teacher Melissa, tama po ba to? Lumapit sa kanya ang isang batang lalaki habang hawak ang notebook nito. Kinuha niya yon at tiningnan. Napangiti siya kaagad. Tama naman, pero pwede mo pang ayusin ang solution para mas malinaw. Napakamot sa ulo ang bata. Ang hirap po kasi. Tumawa si Melissa. Hindi mahirap. Kailangan lang ng tiyaga at pasensya kapag nagsosolve. Kung susuko ka agad, paano ka matututo? Napayuko ang bata bago muling tumingin sa kanya. Kapag po ba nag-aaral ako ng mabuti, magiging teacher din ako? Kahit mahirap lang po kami. Lalong lumawak ang kanyang ngiti. Oo naman, kahit ano pa ang gusto mong maging, hindi hadlang ang kahirapan kapag determinado kang matuto. Nagniningning ang mga mata ng bata. Talaga po? Oo, magtiyaga lang kayo. Kaya nyo yan. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang nag-aaral, hindi maiwasang mapaisip ni Melissa. Katulad rin siya noon ng mga ito. Maraming pangarap. Maraming gustong marating. Ngunit habang tumatanda siya, natutunan niyang hindi sapat ang mangarap lamang. Kailangan ding lumaban at magsikap. At higit sa lahat, kailangan niyang tanggapin na hindi lahat ng bagay ay makukuha niya, lalo na kung ipinanganak na mahirap. Subalit kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang pag-asa niya. Simple lang ang mga pangarap ni Melissa. Pero naniniwala siyang may magandang plano ang buhay para sa kanya. Mga plano ng Diyos na hindi niya plano para sa sarili. Hindi nga lang niya alam kung kailan yun darating. Bandang tanghali ay natapos ang libreng tutorial niya sa mga bata.
Pagod ngunit masaya siyang bumalik sa loob ng bahay. Naabutan niyang muli ang kanyang ina sa harap ng makina. "Ma, tapos na po ako," sabi ni Melissa at inabot ang suman. "Bigay po ng isang estudyante ko. Pinapabigay ng nanay niya. Nagpapasalamat kasi may libreng pa-summer class po ako sa mga bata na medyo mahihina at mabagal matuto. Natutuwa kasi medyo nag-improve na raw po magbasa ang anak niya." Ngumiti si Teresa at tinanggap ang suman. "Wow, favorite ko ito. Kumain ka muna. Nakapagluto na ako, anak." Makalipas ang halos 1 oras ay nasa likod bahay si Melissa upang magsampay ng mga damit. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Kaya agad niyang napansin ang kakaibang tunog. Napalingon siya sa kalsada. Nakita niya ang isang itim na sasakyan. Kahit hindi siya eksperto sa mga kotse, alam niyang hindi yon karaniwang sasakyan. Unti-unti yung huminto sa harap ng kanilang bahay. "Aha, bisita ba namin siya?" Lalong nagtaka si Melissa nang bumukas ang pinto. At isang lalaking nakasuot ng long sleeves polo ang bumaba. May dala itong itim na briefcase. Diretso itong tumingin sa kanilang bahay at parang may hinahanap. Nakaramdam si Melissa ng kakaibang kaba. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kung anong nagsasabing hindi ordinaryo ang pagdating ng lalaking yon. "Ma?" tawag ni Melissa sa kanyang ina. Lumabas si Teresa mula sa loob. Pagkakita nito sa sasakyan ay nagtaka rin ang mama niya. "Magandang hapon po," mahinang bati ng lalaki nang makarating na sa kanilang bakuran. "Magandang hapon po," sagot ni Melissa. "Sino po kayo at ano po ang sadya ninyo?" Tumingin ang lalaki sa kanya ng matagal. "Ikaw ba si Melissa De Castro?" Bahagya siyang natigilan. "Opo, ako nga po. Bakit po?" "Attorney Victor Reyes." Inabot nito ang kamay sa kanya at naglahad ng calling card. "Kailangan kong makausap si Melissa De Castro tungkol sa isang napakahalagang bagay." "Anong kailangan ninyo sa anak ko?" Direktang tanong ni Teresa. Sumagot naman agad ang abogado. "May kinalaman po ito kay Mr. Antonio de la Vega." Nagkatinginan silang mag-ina. Nagtataka kung sino yon. Wala naman silang kilalang Antonio de la Vega. "Sino po si Antonio de la Vega?" tanong ni Melissa. "Pasensya na po sa maraming tanong. Nakakagulat lang na bigla po kayong sumusulpot dito." Huminga ng malalim si Attorney Reyes bago muling nagsalita. "Si Antonio de la Vega ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Si Antonio de la Vega ang kaibigan ng iyong lolo na dating kasosyo. Namayapa na ang iyong lolo, hindi ba? Sumunod naman ang iyong ama na si Martin De Castro. Ikaw ang natitirang anak niya. Kaya ikaw lang ang hinahanap ko. Hindi siya kasal sa iyong ina, kaya sa'yo naiwan ang lahat ng mayroon ng mga De Castro. Ikaw ang magmamana ng lahat ng dapat na para sa kanya." Nanlaki ang mga mata ni Melissa. Dahan-dahan siyang napalingon sa kanyang ina. Maging si Teresa ay naguguluhan din. Pero alam nila pareho na dating may kaya ang kanyang lolo at ama sa Maynila. Pero wala silang alam sa mga bagay na ganoon. Sa probinsya siya lumaki. Ang mama niya nakilala na ng kanyang ama sa probinsya rin. Namatay si Martin bago pa mapakasalan si Teresa. Nagmistulang malabo ang lahat para kay Melissa matapos ang revelasyong narinig niya mula kay Attorney Victor Reyes. Buong gabi siyang hindi makatulog. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang pangalan ni Antonio de la Vega. Anong kaugnayan ni na lolo at papa sa Antonio de la Vega na yon? Tanong niya sa sarili habang nakahiga. Pakiramdam niya, may isang bahagi ng buhay niya na biglang nabuksan. Ngunit sa halip ng mga sagot, mas marami pang tanong ang lumabas. Kaya nang dumating ang umaga at sabihing kailangan nilang bumiyahe papuntang Maynila, wala siyang nagawa kundi ang sumama. Nasa likod siya ng sasakyan habang tahimik na nakatanaw sa bintana. Katabi niya ang kanyang inang si Teresa. Sa kabilang bahagi naman ay si Attorney Reyes. "Ma, hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin naiintindihan ng lahat." Pag-amin niya sa kanyang ina. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Ako rin.
Kaya sinamahan kita. Nag-aalala ako. Wala naman tayong alam sa Antonio de la Vega na yon. Pero ang alam ko noon, ang lolo mo may binabanggit siya noon. Parang laging galit. Tonying ang tawag niya at pakiramdam ko. Si Tonying na binabanggit noon ng lolo mo ay si Antonio. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang gusali na kanilang pupuntahan. Napapalibutan ng mga mamahaling sasakyan. May mga gwardyang nakabantay sa bawat entrada. Habang naglalakad sila papasok, hindi niya maiwasang tingnan ang sarili niya na nakasuot ng simpleng blouse at pantalon. Pakiramdam niya ay kitang-kita ng lahat na hindi siya kabilang doon. Mahina niyang tawag. Lumingon si Teresa. Ano yun, anak? Hindi yata tayo bagay dito? Parang mali pang suot natin? Uwi na lang po kaya tayo? Humawak si Teresa sa kamay niya. Huwag mo na lang silang pansinin, Melissa. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya kahit papaano. Mabuti na lang at sumama ang kanyang ina. Pumasok sila sa isang malawak na conference room. Agad na napansin ni Melissa ang mga taong naroon. Nakatayo ang ilan, nakaupo naman ang iba. Lahat ay mukhang seryoso. Mukhang mayayaman. Pakiramdam niya ay isa siyang kakaibang hayop na inilagay sa gitna ng entablado upang pagmasdan. Napalunok si Melissa. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtitig ng mga ito. Attorney Reyes! Tumayo ang isang matandang lalaki. Siya na ba? Tumango ang abogado. Yes, this is Melissa de Castro and this is her mother, Teresa. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula ang pagbasa ng testamento. Tahimik na nakikinig si Melissa. Batay sa huling habilin ni Antonio de la Vega, ang 50% ng kanyang shares sa De La Vega Transport Corporation ay ipapasa kay Melissa de Castro. Nanigas si Melissa. Lumingon sa kanya ang lahat. Pasensya na po pero sigurado po ba kayo? Tanong ni Melissa. Medyo naguguluhan na. Hindi ko po kilala si Antonio de la Vega. Hindi ko pa po siya nakakausap kahit minsan sa buong buhay ko. Hindi ko rin po alam kung bakit niya gagawin yon at lalong hindi ko maintindihan kung bakit sa akin mapupunta ang isang bagay na hindi ko naman po pinaghirapan. Tumingin sa kanya si Attorney Reyes. Ang mana ay hindi orihinal na para sa'yo. Ang tunay na tagapagmana ay ang iyong ama na si Martin de Castro. Bilang anak ng kaibigan ng iyong lolo noon na si Gabriel, siyang dapat na tumanggap ng bahaging ito ng ari-arian. Ngunit dahil siya ay pumanaw na, ang karapatan ay lumipat sa kanyang legal na tagapagmana. At ikaw ang natitirang successor. Napatingin siya kay Teresa na hindi rin makapaniwala. May kung anong kakaibang pakiramdam na sumiksik sa kanyang puso. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na isa siyang tagapagmana. Parang may bahagi ng kanyang pagkatao na ngayon lamang niya nalaman. At dahil hindi pa kasal noon sina Martin at Teresa, nang siya ay pumanaw, ang mana ay hindi direktang maipapasa kay Teresa. Sa ilalim ng mga dokumentong iniwan ni Antonio, ikaw ang kinikilalang tagapagmana ng bahagi ng mga De Castro. Biglang may malakas na tunog ng upuan na naitulak. Napalingon si Melissa. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki. Nakatayo ito sa kabilang bahagi ng silid. Nakasuot ng mamahaling itim na suit. Matangos ang ilong, matalim ang panga at malamig ang mga mata. Hindi niya alam kung sino ito. Ngunit agad niyang naramdaman ng tensyon. Parang may unos na nakatayo sa loob ng silid. Ano tong kalokohan na to? Bakit pamamanahan ng hindi isang De La Vega? At 50%? Are you kidding me? Zach! Ito ang nasa last will ng lolo mo. Saway ng isa sa mga matatanda. Ngunit hindi ito nakinig. Patuloy lang itong nakatitig kay Melissa. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya roon, nakaramdam siya ng totoong takot. Napailing ang binata at halatang disappointed. Hindi ko maintindihan kung bakit may isang estrangherang biglang lilitaw pagkatapos ng maraming taon. Hindi ko maintindihan kung bakit may taong ni minsan ay hindi nakita ng pamilya ang bibigyan ng kalahati ng kumpanya. At lalong hindi ko maintindihan kung bakit kailangan naming tanggapin agad ang lahat ng to na parang walang mali.
Naramdaman ni Melissa ang pag-init ng kanyang mukha. Mahigpit niyang hinawakan ang palad niya. Dahil sa totoo lang, gusto rin niyang malaman ang sagot sa mga tanong nito. Hindi naman niya hiningi ang lahat ng yun. Hindi niya hinanap ang pamilyang De La Vega. Hindi niya ginusto ang mana. Ang mga ito ang dumating sa kanyang buhay. Tumayo si Melissa at matamang tiningnan si Zack. Ako rin naman, gustong makaalam ng katotohanan. Ako rin ay nagulat sa lahat ng to. Ang alam ko lang, simple lang ang buhay namin sa probinsya. Hindi ko hiningi ang mana na sinasabi ninyo at hindi ko rin pinilit ang sino man na ibigay ito sa akin. Kung galit ka dahil nandito ako, wala akong magagawa ron dahil hindi ko rin ginusto ang sitwasyong ito. Pumunta lang ako rito kasi gusto kong malaman bakit nangyayari to. Gusto ko ng kahit anong bagay na may connection sa papa ko kasi maaga siyang kinuha sa amin ni mama. Yun talaga ang isa sa rason niya. 5 years old lang siya nang mamatay ang kanyang ama. Wala siyang gaanong maalala. Pati sa kanyang lolo, wala rin siyang gaanong maalala. Kaya ang pagpunta roon, pakiramdam niya ay may bahagi siyang nakikilala sa amang si Martin. Nang matapos ang pagbabasa ng testamento, pakiramdam ni Melissa ay hindi pa rin siya lubos na nakakabalik sa realidad. Parang lahat ng nangyari ay isang mahabang panaginip lang. 2 araw matapos ang testamento, kinailangan ng bumalik ni Teresa sa probinsya. Magkasama silang nakatayo sa lobby ng hotel kung saan pansamantalang tumutuloy si Melissa. Mag-ingat ka rito. I-text at tawagan mo ako, bilin ni Teresa sa kanya. Anak, kailangan kong bumalik. Hindi ko pwedeng pabayaan ang tahian natin. May mga order na naghihintay at may mga suki tayong umaasa. Opo, palagi po ako mag-a-update sa inyo. Mahigpit na yakap ang ibinigay ng kanyang ina bago ito sumakay sa sasakyan. Ayaw sana ni Melissa na mahiwalay rito. Sa lahat ng nangyayari, ang kanyang ina lamang ang tanging bagay na pamilyar sa kanya. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sa kabila ng takot, may bahagi ng sarili niya na gustong manatili. Gustong malaman ang buhay na hindi niya kailanman naranasan. Gusto niyang malaman kung sino talaga ang kanyang ama. Makalipas ng 1 linggo, nilipat na siya sa isang penthouse. Medyo magulo rin ang mga sumunod na araw. Halos araw-araw ay may mga taong gustong makapanayam siya. Mga reporter na naghihintay sa labas ng gusali at mga kamera na nakatutok sa kanya. Malaki po ba talaga at big deal ang negosyo ng mga De La Vega? Tanong niya kay Attorney Reyes. Tumango naman ito. Actually, oo. At nagulat din ang lahat. Since inaasahan na pure De La Vega ang successor at hindi isang taong wala sa line ng bloodline nila. But it's okay. Kaya mo yan. I know you're smart. Matututo ka kaagad. Marami kaming gagabay sa'yo at huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo kami. Masakit ang ulo niya sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay nauubos ang energy niya araw-araw. Hindi pala ganun kasaya ang pagiging mayaman. Hindi pala nawawala ang problema. Sa halip, parang mas dumadami pa. Kinabukasan ay dumalo siya sa unang board meeting bilang isa sa mga pangunahing shareholder ng kumpanya. Nagsasalita ang isang executive tungkol sa mga financial report. Pinipilit niyang makasabay, intindihin, ngunit maraming terminong hindi niya alam. Maraming konsepto na bago sa kanya. Miss De Castro, ano ang opinion ninyo tungkol sa expansion proposal? Tanong ng direktor. Agad siyang natigilan. Hindi niya alam ang isasagot. Sa totoo lang po, kailangan ko pa pong pag-aralan ng ilang detalye. Ayaw ko pong magbigay ng opinyon tungkol sa bagay na hindi ko pa po lubos na nauunawaan. Mas gusto kong maintindihan muna ang lahat bago gumawa ng desisyon. Umaasa akong mabibigyan ninyo ako ng panahon para matutunan ang mga bagay na kailangan kong malaman. Dumalo lang ako rito bilang respeto na rin sa board meeting. Kailangan niyang maging honest. Inaaral niya pa ang mga dapat niyang malaman. Hindi niya naman makukuha lahat sa 1 linggo lang. Education ang kursong tinapos niya. Ang layo ng pagiging teacher sa isang board member ng kumpanya. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay may narinig siyang bahagyang tawa.
Kumunot ang noon niya nang makita si Zack na parang nanunuya sa kanya. Umiwas na lang siya ng tingin. Nang matapos ang meeting, agad siyang lumabas ng conference room. Lumabas siya at pumunta sa rooftop. Napahawak sa Melissa sa railings at tiningnan ang mga building na punong-puno ng mga ilaw. Ang hirap pala, mahina niyang bulong sa sarili. Hindi sapat na may mana ako. Kailangan ko rin patunayan na karapat-dapat ako rito. Pero paano ko yun gagawin kung wala naman akong alam? Paano ko ipaglalaban ang posisyon ko kung kahit ako ay nagdududa minsan sa sarili ko? Parang hinihintay lang nila akong magkamali. Papa, ano bang gagawin ko? Pero matapang ka naman para aminin na wala ka pang alam at natututo ka pa rin. Saad ng isang lalaki. Napatalon siya sa gulat. Lumingon siya at nakita niya si Zack de la Vega. Naglalakad ito papalapit sa kanya habang nakasuksok ang isang kamay sa bulsa. At tulad ng dati, seryoso ang mukha nito. Ngunit iba na ngayon. Hindi kasing lamig ng unang beses nilang magkita. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Melissa. Lumapit ng kaunti si Zack. Bakit bawal na ba ako rito? I still have my shares. May-ari pa rin ako ng kumpanya. Bakit? Sa tingin mo, sa'yo lang to? Miss Melissa de Castro? Umawang ang kanyang bibig, pagkatapos ay napakagatlabi. Wala akong sinabing ganyan. Mahina at saglit na tumawa si Zack. Mukhang matalino ka naman. Matalino naman talaga, segunda ni Melissa. Tumaas ang mga kilay nito. Confident ah? Oo, kasi alam ko sa sarili ko na hindi mahina ang utak ko. Kaya nakakainsulto na pinagtawanan mo ako kanina. Sadyang hindi lang ito ang line na tinapos ko. Teacher ang na-picture ko para sa sarili ko at hindi magmana ng ganitong mga asset at kalaking shares sa kumpanya. Pero pinag-aaralan ko pa kasi pakiramdam ko, dito ko makikilalang lolo at papa ko. Ito ang ginagawa nila noon at gusto kong malaman ng lahat. Kasi hindi namin sila nakasama ng matagal sa mundo. Sambit ni Melissa rito. Kaunti pa lang ang alam ni Melissa. Siguro dahil sobrang busy pa ang lahat. Marami siyang kailangang matutunan. Gayunpaman, kapag nagkaroon ng pagkakataon, aalamin niya kung bakit simpleng buhay lang ang natatandaan niya kasama ang kanyang lolo at ama. Aalamin niya kung bakit hindi niya alam ang buhay na ganoon karangyan noong bata pa siya. Hindi sapat na may minana ka lang. May hinagis itong coffee in can. Medyo nagulat si Melissa, pero nasalo niya rin naman iyon. Salamat sa kape. Lumapit si Zack at sumandig din sa railings. Sa mundong to, kailangan mong patunayan ang sarili mo araw-araw. Kapag mahina ka, kakainin ka nila, Miss Ma'am. Kapag nagkamali ka, gagamitin nila yun laban sa'yo. Napakurap si Melissa. Hindi niya inaasahang sasang-ayon ito sa kanya. Lalo na matapos ang reaksyon nito sa last will and testament ni Antonio de la Vega. Akala ko galit ka sa akin. Diretsahan niyang sabi. Bahagyang natawa si Zack. Galit ako sa sitwasyon kasi hindi niya muna pinaintindi sa amin. Galit ako sa paraan na ginawa ni Lolo ang lahat. Galit ako dahil nag-iwan siya ng mas maraming tanong kaysa sagot. Natigilan si Melissa. Bahagya siyang napatingin kay Zack. Gusto mo akong paalisin? Mahina niyang tanong. Napabuntong hininga si Zack. Nagulat lang naman ako. Isipin mo, buong buhay kong inakala na alam ko ang pamilya ko. Tapos biglang may lumitaw na bagong tagapagmana na walang nakakaalam. Hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam kung anong intention mo. At hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ka. Napanguso si Melissa. Pero sa unang pagkakataon, naintindihan niya ito. Kung siya rin siguro ang nasa posisyon ng apo ni Antonio de la Vega, magdududa rin siya. Pareho silang nagdududa sa mga bagay-bagay. Kasi wala naman silang alam sa mga nangyari noon. Pagkatapos ay muling nagsalita si Zack. May alam ka ba sa corporate governance, financial statements, business law? Napangiwi si Melissa. Wala talaga. Well, napag-isipan ko na tulungan ka. Sisimulan natin bukas ang pagtuturo sa'yo. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Tutulong ka sa akin? Hindi mo gustong magmukhang ewan sa susunod na board meeting, hindi ba? Kung gusto mong mabuhay rito, kailangan mong matuto. At kung gusto mong maintindihan kung bakit ka iniwanan ni Lolo ng kalahati ng kumpanya,
Kailangan mong maintindihan muna ang kumpanyang iniwan niya. Hindi agad nakasagot si Melissa. Pinagmasdan niya si Zack. Sinusubukan niyang alamin kung may panlilindang barito o nakatagong motibo. Ngunit wala naman siyang makita. Sa halip, tila nakikita niya ang isang taong seryoso lamang. Mas maganda nga naman na may kasama siyang mas kabisado ang mundong yon at marahil isang taong handang tulungan siya. "Anak, okay ka lang ba dyan?" Tanong ng kanyang ina nang tumawag siya rito. Humiga na siya sa kama. "Opo mama, ayos lang po ako rito. Bukas aalamin ko po ang history ng company. Malalaman ko na po kung bakit may kaugnayan sina lolo at papa sa mga De La Vega. Inaaral ko na rin po ang mga kailangan matutunan dito. Mama, hindi lang pala basta-bastang maging mayaman. Yung shares po na naman ako, kailangan ko pong aralin kasi malaking responsibilidad po pala yon. Maraming maapektuhan kung hindi ko po matutunan. Mabuti na lang po maraming tumutulong sa akin dito." Muling nagsalita si Teresa. "Okay anak, basta mag-ingat ka dyan, Namimiss ka na ng mga bata rito. Palagi kang hinahanap. Sinabi ko namang busy ka." Napanguso si Melissa. Miss niya na rin ang mga bata. Nasa puso niya talaga ang pagtuturo. Gayunpaman, maganda rin ang oportunidad na nagbukas sa kanya ngayon. Hindi naman lahat ng tao ay nabibigyan ng ganoong pagkakataon. Kaya gusto niyang manatili at aralin pa. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa conference room na si Melissa, kasama si Attorney Reyes. May dala siyang maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga tanong na gusto niyang masagot. Buong gabi niyang pinag-isipan ang kwento ng kanyang pamilya. Ready ka na ba? Tanong ni Attorney Reyes. Bahagyang ngumiti si Melissa. Napatingin muna kay Zack na nasa kanyang tabi bago muling bumalik sa abogado. "Opo, attorney, para hindi po ako naguguluhan. Ano po ba talagang nangyari?" Sandaling natahimik si Attorney Reyes bago nagsimulang magsalita. Years ago, Antonio de la Vega and Gabriel de Castro were best friends. Nagsimula sila sa maliit na negosyo. Isang lumang bus lang ang mayroon sila noon. Pareho silang mahirap pero pareho silang masipag. Pareho nilang pinangarap na balang araw ay magkakaroon sila ng malaking kumpanya para sa kanilang mga pamilya. Sa katunayan, parang magkapatid ang turingan nila noon. Magkasama silang bumuo ng plano, naghirap at nangutang para mapalago ang negosyo. Walang Antonio de la Vega kung wala si Gabriel de Castro. At walang Gabriel de Castro kung wala si Antonio de la Vega. Napayuko si Melissa. Nakakalungkot isipin na ang ganong klase ng pagkakaibigan ay nauwi sa pagkawasak. Kung ganun po, bakit sila nag-away? Napabuntong hininga si Attorney Reyes. Dahil sa isang babae. Bahagyang kumunot ang noon ni Melissa. "Babae po?" Tumango ito. Ang pangalan niya ay si Elena, ang iyong lola. Maganda siya, matalino at mabait. Parehong nahulog ang loob ni na Antonio de la Vega at Gabriel de Castro sa kanya. Pero si Elena, si Gabriel de Castro ang pinili. Napakurap si Melissa. Parang eksena lamang yon sa pelikula. Hindi niya inaasahang ganun pala nagsimula ang lahat. "Hindi po ba tinanggap ni Lolo Antonio?" Tanong pa ni Melissa. Sinubukan niya, pero hindi niya kinaya. Naging mas ambisyoso si Antonio de la Vega habang tumatagal. Unti-unting napalitan ng inggit ang pagkakaibigan nila. At isang araw, gumawa siya ng paraan para mapasa kanya ang buong kumpanya. Nanikip ang dibdib ni Melissa. Ano pong ginawa niya? Minanipula niya ang ilang dokumento. Ginamit niya ang kanyang impluwensya. At sa loob lamang ng maikling panahon, napilitang umalis si Gabriel de Castro sa kumpanyang siya mismo ang tumulong na bumuo. Yun ang dahilan kung bakit bumagsak ang buhay ng pamilya ng lolo mo. Tahimik siyang napahawak sa kanyang notebook. Parang may mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Ngayon lang niya tunay na naiintindihan kung gaano kalaki ang nawala sa kanilang pamilya. Pakiramdam niya ay may parte ng kanyang ama na ngayon lamang niya nakilala. Makalipas ang ilang taon, namatay sa aksidente ang lolo at lola mo, hindi ba? Naiwan mag-isa si Martin, ang iyong ama. Yon ang sabi ng investigator.
Dagdag pa ni Attorney Reyes. Tumango naman si Melissa. Masakit pa ring isipin. Kahit hindi niya naranasan ang mga yon, pakiramdam niya ay ramdam niya ang bigat ng pinagdaanan ng kanyang ama. Kung hindi nagkasira ang mga lolo nila ni Zack, baka nabuhay sila sa marangyang buhay. Gayunpaman, kung hindi yun nangyari, hindi rin naman makikilala ng kanyang amang si Martin ang mama niyang si Teresa. Wala siya sa mundo kung nag-iba ang mga takbo ng pangyayari sa mga De Castro. Samantala, Pagpapatuloy ni Attorney Reyes. lumaki ang negosyo ni Antonio de la Vega. Nag-asawa siya, nagkaroon ng anak at kalaunan ay mga apo. Napatingin si Melissa kay Zack. Nakilala niya na ang mga magulang nito at mga kapatid. Masasabi niyang magagaling din sa negosyo, pero may ibang pinamamalakad na kumpanya ang mga ito. Ang kumpanya ng De La Vega, direktang pinamana lang kay Zack ang kalahati. Pero dumating ang panahon na nagsimula siyang pagsisihan ng lahat. Dagdag ni Attorney Reyes. Habang tumatanda siya, lalo niyang nararamdaman ang konsensya. Alam niyang hindi talaga sa kanya ang lahat ng naipundar niya. Marahang tumango si Melissa. Kaya po ba niya iniwan sa amin ang kalahati ng kumpanya? Oo, ang totoo. Para talaga yon sa pamilya ninyo. Naniniwala si Mr. De La Vega na panahon ng ibalik ang nararapat na bahagi ng mga De Castro. Natigilan si Melissa. Biglang nagbalik sa isip niya ang lahat. Simple lang naman ang buhay na alam niya. Pero ngayon, may isang matandang lalaki palang buong buhay na nagsisisi. Tahimik siyang napabuntong hininga. Hindi niya alam kung dapat siyang magalit o maawa. Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko. Trinaidor po pala ng mga De La Vega ang lolo ko. Pero dahil binalik niya naman po, pakiramdam ko magiging okay na po ang lolo ko kung nasaan man siya. Mahinang sabi ni Melissa at bahagyang umiti. Nakaraan na naman yon. Gusto niya lang malaman pero hindi na para magtanim pa ng sama ng loob. Ang mahalaga, maalagaan nila ni Zack ang kumpanyang pinaghirapan ng kanilang mga lolo. Zack, saan tayo pupunta? Tanong ni Melissa kinagabihan nang bigla na lang siya nitong hinila. Wala na ba tayong gagawin? Wala na. I told you. Ako nang bahala sa iba. Buong araw ka nang nag-aaral sa mga dapat mong matutunan. Napatingin siya kay Zack. Simula nang magtiwala siya rito, medyo hindi na nga siya nahihirapang mag-adjust. May care ito sa kumpanya, kaya siguro ayaw din itong pumapalpak siya. Nandoon kasi si Melissa para magtrabaho at malaman ng kalakaran. Pero mas nagiging magaan kasi si Zack pa rin ang sumasalo sa bandang huli. Wala naman na tayong masyadong gagawin, so now I suggest na palitan naman natin ang style mo sa pananamit. Ang pangit. Walang prenong sambit ni Zack sa kanya. Natigilan sa Melissa nang makarating na sila sa elevator. Tiningnan niya ang refleksyon sa salamin. Ano namang masama sa kanyang suot? Maganda yon para sa kanya. Okay naman tong suot ko ha. Pang-opisina naman, nakangiting saad ni Melissa. Napahilot sa sentido si Zack. Pang-opisina yan sa'yo. Blouse na polka dots at paldang parang panglola na may flower prints. Prince on prince. Mukha kang magtitinda sa palengke. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwalang narinig niya yon mula sa binata. Grabe kang makalait sa damit ko. Ang ganda kaya nito. Anong magagawa mo kung ganito akong manamit? Sa kahoy, itong ganitang style na to, maraming naaakit na mga manliligaw. Napahalakhak si Zack. Wow, really? May manliligaw ka? Mga manliligaw? Wala nga akong sinasagot kasi wala pa sa isip ko. Kaya wag mong minamali itong pananamit ko. Kasi sa amin, ako ang pinakamaganda at sobrang prinsesa ang tingin ng mga tao sa akin doon. Pagmamayabang pa ni Melissa. Naunang lumabas ng elevator nang bumukas ang pinto. Natatawa pa rin si Zack at hinila na naman ang kanyang kamay. Kasi sa ibang direksyon siya pupunta. Okay, fine. Ikaw nang pinakamaganda sa inyo. Pang princess ang outfit mo. Pero nandito tayo sa Maynila at humaharap ka sa iba't ibang tao mula sa corporate world. Ihahanap kita ng stylist. Ipaayos na rin natin yung buhok mo. Sobrang haba. Pabawasan mo.
You need to look good, serious and intimidating. Hindi yung pompoms na lang. Sasayaw ka na ng pearly shells. Napanguso si Melissa. Grabe ka naman makalait sa damit ko. Pangit ba ako sa paningin mo? Hindi sumagot si Zack. Pinatunog lang nito ang sasakyan at pinasakay siya sa loob. Ito na rin ang nag-ayos ng seatbelt niya. Napahaplo si Melissa sa mahaba niyang buhok. Lagpas pang upo niya na ngayon. Mas maganda nga siguro kung babawasan na. Saan ba tayo pupunta? Tanong muli ni Melissa. Sa stylist na kilala ko. Kailangan mo nang mag-transform, Miss Ma'am. Nakangiting sabi ni Zack. Sumandal na lang siya at pilit na kumalma. May tiwala siya kay Zack. Mukhang hindi naman siya nito ipapahamak. Tama rin siguro na may baguhin si Melissa sa kanyang sarili, lalo pa at iba na rin ang mundong kanyang ginagalawan. Ilang minuto pa silang bumiyahe. Tahimik na nakatanaw si Melissa sa bintana habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Minsan ay hindi pa rin siya makapaniwala na ilang buwan pa lang ang nakakalipas ay nasa probinsya siya. Nagtuturo sa mga bata sa ilalim ng puno ng mangga. Ngayon naman ay nasa loob siya ng mamahaling sasakyan kasama si Zack de la Vega. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang matayog na gusali. Napakurap si Melissa. Dito na tayo? Yes, Miss Ma'am. Sambit ni Zack habang bumababa ng sasakyan. Pagpasok pa lang nila ng lobby, medyo namanghana siya. Mukhang mahal. Ang ganda ng lugar at parang puro mayaman ang naglalabas-pasok. Pwede bang umuwi na lang tayo? Tumawa lang si Zack. Bakit naman? It's okay. Mayaman ka rin naman. Bagay ka lang dito. Sumakay sila sa magandang elevator. Habang tumataas ang elevator, lalo siyang kinakabahan. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang gagawin sa kanya. Nang bumukas ang pinto, napanganga naman si Melissa sa pagkamangha. Wow! Napakaganda ng buong lugar. Makinang ang mga ilaw. Eleganteng-elegante ang disenyo kahit saan siya lumingon. May mga mamahaling damit na nakadisplay sa paligid. May malalaking salamin at nakita niya ang sariling nilalait kanina ni Zack. Zack, ang tagal mo nang hindi bumalik dito. May papalapit na lalaking naka-fitted na puting blazer. Maayos ang buhok nito. May makintab na hikaw at sobrang bango. Nahiya ang pabango niyang juicy cologne lang. Tumawa si Zack. I'm here with someone. May bago kong project. This is Melissa de Castro. Napakurap si Melissa. Napatingin siya kay Zack. Napatingin sa kanya ang bading. Oh, narinig ka sa mga news. Siya yung pinamanahan ng lola mo, hindi ba? Yes, sagot ni Zack sabay sulyap sa kanya. Gusto ko na ayusan mo siya at tulungan sa style niya. Hindi ako stylist pero ang sakit talaga sa mga mata ng outfit niya. Bahagyang nahiya si Melissa. Wala naman din siyang alam sa fashion. Malay niya ba sa mga ganoon? Napangiti si Paulo at inilahad ang kamay. I'm Paulo Myers. Napakaganda naman ng features mo tapos tinatago mo lang sa... Oh well, let's change your style, sweetheart. Napangiwi si Melissa. Basta po, sana yung komportable ako at simple. Ayoko po ng sobrang bongga. Hinawakan agad ni Paulo ang magkabila niyang balikat. Okay, sweetheart. Ako ang bahala sa'yo. Trust me. Bahagyang umatras si Zack at umupo sa couch. Maghihintay lang ako dito kung ganun. Pau, ikaw nang bahala kay Melissa. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na ang assessment. Pinaupo siya sa isang malaking upuan habang pinagmamasdan siya ni Paulo. Parang sinusuri nito ang bawat detalye ng kanyang mukha. Lumapit pa si Paulo. Magandang eyes mo. Also, the cheekbones at ang lips. Napapahaplo siya sa mga parteng sinasabi ni Paulo. Hindi siya sanay sa ganoon, na may tumititig at pumapansin sa kanyang mukha. Narinig pa niyang tumawa si Zack sa likod nang makita ang reaksyon ni Melissa. At higit sa lahat, dagdag ni Paulo. Napakaganda ng buhok. Kaya lang, sobrang haba. Napanguso siya. Gusto ko pa rin po ng mahabang buhok. Sana bawasan niyo lang po ng kaunti. Napangiti si Paulo. Okay, pero minsan kailangan din nating mag-evolve. So, magpapakita ko sa'yo ng mga hairstyles na sa tingin kong babagay sa'yo. Mamili ka na lang. Tumango na lang siya habang hawak ang buhok.
Kailangan na talaga siguro ni Melissa ng transformation. Buong buhay niya, nanatili lang siya sa comfort zone na mayroon siya. Kaya ngayong opportunity na ang lumalapit sa kanya, dapat niya na sigurong yakapin ang bawat pagbabago sa kanyang buhay. Okay po, ngumiti si Melissa kay Paulo. Kayo na po ang bahala, may tiwala po ako sa inyo. Agad namang nagliwanag ang mukha ni Paulo. Good answer. Don't worry. Mas gaganda ka sa mga kamay ko. Makalipas ang ilang oras ay halos hindi niya na namalayan ng oras. May nagsusukat sa kanya, kumukuha ng measurements, nagpapasuot ng iba't ibang damit, nag-aayos ng buhok, naglalagay ng treatment at nagpapakita ng iba't ibang kulay. Pakiramdam niya ay isa siyang manika na binibihisan ng maraming kamay. Pero sa totoo lang, nag-e-enjoy si Melissa. Hindi niya yon naranasan noon. Sa probinsya, simple lang ang lahat. Isang blouse, isang palda, at isang pares ng sandals ay masaya na siya. Ngunit ngayon ay may bago siyang natutuklasan. Na minsan pala ay masaya ring alagaan ang sarili kapag may pera. Masaya si Melissa na makita ang kanyang sarili sa ibang version. Nang magsimulang gupitin ang kanyang buhok, bahagya siyang kinabahan. Pinagmamasdan niya ang bawat hiblang nalalaglag. Parang may parte ng nakasanayan niyang Melissa na unti-unting nawawala. Ngunit kasabay noon ay may bagong Melissa rin na nabubuo. Lumipas pa ang ilang oras, nang matapos ang lahat ay dahan-dahang iniharap sa kanya ang salamin. At tuluyan siyang natigilan. Mas maikli na ang buhok ni Melissa. Umaabot na lamang sa gitna ng likod. May malambot na bangs na bumabagay sa mukha niya. May bahagyang kulay na nagbibigay ng init sa kabuuan ng itsura niya. Sino yan? Mahina niyang tanong. Ang ganda naman po. Natawa si Paulo at inayos ang laylayan ng kanyang dress na parang pang-prinsesa. This is the new you, Miss Melissa. Ganda, no? You look so perfect, madam. Classy and elegant. Napakurap siya at hindi niya mapigilang mapangiti. Paglabas nila makalipas ang ilang minuto, agad niyang hinanap si Zack. Nakasandal ito sa isang sofa habang may binabasang dokumento. Nang marinig nito ang kanilang paglapit ay dahan-dahan itong tumingala. Zack, tapos na kami. Bahagyang humigpit ang hawak ni Melissa sa kanyang bag. Bagay ba sa akin? Hindi agad nakapagsalita si Zack. Nakatitig lang ito sa kanya. Para bang nakalimutan ng magsalita. Huy, Zack! Mahinang singhal ni Melissa. Ano na? Unti-unting napangisi si Zack. Nakakapanibago lang. You look so good. Uminit ang kanyang mga pisngi. Salamat. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, mas naging mahalaga ang opinyon ni Zack kaysa opinyon ng kahit na sino. Inilabas niya agad ang cellphone nang iwan na sila ni Paulo. Siya nga pala, kunan mo naman ako ng picture? Tumawa si Zack. Ha? Tumingin siya sa paligid at may nakitang magandang pwesto. Inilagay niya agad sa kamay ni Zack ang cellphone. Picturean mo ako dun sa may halaman. Gandahan mo ha. Isasend ko kay mama. Pumwesto agad si Melissa at nag-pose. Parang batang nakapamewang habang matamis na nakangiti. Nakita niyang humalakhak si Zack habang tinatapat ang kamera. Isa pa, nag-pose ulit siya pero peace sign naman habang nakanguso. Mas lalong tumawa ang binata. Para kang batang mag-pose, Miss Ma'am. Sayang sa princess outfit mo. Inayos naman ni Melissa. Nag-astang parang supermodel at humawak pa sa halaman. Kunwaring masakit ang tiyan. Ganto ba? Funny girl. Nakangiting sambit ni Zack habang tuloy-tuloy sa pagkuha ng mga larawan. Nang makuha niya ang cellphone, tiningnan niya agad ang mga kuha nito. Napangiti siya agad at nag-send ng pictures sa kanyang nanay. Siguradong matutuwa si Teresa na makitang nakaayos siya ng ganoon. Kinikilig ako. Ang ganda ko rito. Ano kayang magandang wallpaper dito? Ngiting-ngiting tanong ni Melissa. Pinapili pa si Zack. Eto o eto? Biglang kinuha ng binata ang cellphone. Binuksan ang kamera at tinapat sa kanilang dalawa. Smile, Miss Ma'am. Hindi siya nakangiti sa unang picture dahil sa gulat. Nakatingin lang siya kay Zack pero maya-maya'y ngumiti na rin.
Pagkatapos nun, pumili si Zack at ginawang wallpaper ang picture kung nasaan silang dalawa. Mas okay na wallpaper yan. Huwag mo nang baguhin. Nakangiting sabi ng binata. Bahagya siyang namula at tiningnan ang screen ng cellphone. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Doon napatunayan ni Melissa na hindi siya sanay kapag taga Maynila ang pumuporma. Huminga na lang siya ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili. Pagkatapos noon ay muli silang sumakay ng elevator. Akala niya'y uuwi na sila. Ngunit pagbukas ng elevator sa ibabang palapag, isang napakagandang restaurant ang bumungad sa kanila. Nanlaki ang kanyang mga mata. Magdi-dinner tayo rito? Tumango si Zack. Yes, alam kong gutom ka na. Gutom na rin ako. Nang makaupo sila ay agad siyang namangha. Ibang-iba yon sa mga restaurant na nakasanayan niya. May mga waiter na napakaayos kumilos at bawat pagkain ay ipinapaliwanag bago ihain. Nang dumating ang unang putahe ay napakurap siya. Eto lang? Ang liit? Napatawa si Zack. Subukan mo muna. Appetizer yan. Tinikman niya at agad siyang napapikit. Ang sarap nito, pero bakit maliit? Nakakabitin? Iyan ang purpose ng appetizers, Melissa. Para matakam ka at maghanap pa. Isa-isang dumating ang mga pagkain. Isa-isang ipinaliwanag, isa-isa niya ring tinikman. At sa bawat bagong putahe ay lalo siyang namamangha. Nang matapos ang hapunan at pauwi na sila, tahimik siyang nakatanaw sa bintana. Sobrang saya ng puso ni Melissa. Napalingon siya kay Zack. Salamat sa lahat, Zack. Salamat dahil tinuturuan mo ako. Salamat dahil lagi mo akong tinutulungan kapag nalilito ako. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang maramdaman na mag-isa ako dito. At salamat dahil pinagkakatiwalaan mo ko kahit nung una, wala ka namang dahilan para gawin yon. Kung wala si Zack, mas mahirap ang lahat. Mas nakakatakot, nakakalito at malungkot. Hindi mo na kailangang pasalamatan pa ako. Mahinang sabi ng binata. Dahan-dahan siyang ngumiti. Kailangan kasi masaya ko. Masaya ko na ikaw ang naging una kong kaibigan dito. Lumipas ang mga linggo. Bumalik si Melissa sa mga dating gawain. Araw-araw ay may bagong dokumentong kailangang basahin, bagong terminong kailangang intindihin, at responsibilidad na kailangang harapin. Minsan ay sumasakit ang ulo niya sa dami ng impormasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tao na nagpapadali sa bawat araw ni Melissa. Nandyan palagi si Zack para siya ay gabayan. Okay, Melissa. Explain mo sa akin kung ano ang naiintindihan mo sa quarterly report. Sambit ni Zack nang nasa opisina sila ng umagang yon. Napangiwi si Melissa pero sinubukan niya pa rin. So, based dito, mas mataas ang revenue ng Northern Terminals kaysa Southern Terminals. Pero mas mataas din ang operational expenses nila. Ibig sabihin, kahit mas malaki ang kinikita nila, hindi ganun kalaki ang actual profit. Saglit na natahimik si Zack pagkatapos ay tumango. Good job. Napangiti agad si Melissa. Sabi ko naman kasi sa inyo, I'm smart. Bahagyang natawa ang binata. Confident, Miss Ma'am. Hindi lang naman sila puro trabaho. Hinahayaan din siya nitong makahinga. Dinadala sa kung saan-saan. Pinaparanas din ang mga bagay na hindi niya pa nararanasan. Ayusin mo, Melissa. Hindi ganyan. Para kang umiihi. Bahagyang sinipa ni Zack ang paa ni Melissa para umayos ang tayo. Humigpit ang hawak niya sa golf club. Inaayos ko naman. Mali ko ba rito? Ang hirap kaya? Naiinis man, hindi napigilang tumawa ni Zack. Ayusin mo na kasi. Inayos ni Melissa ang kanyang visor. Ang ganda ng outfit ko. Hindi naman ako marunong. Sana nag-volleyball na lang tayo. Mas masaya kayo ayon. Tsaka mas kaya ko. Hindi na nakapagsalita pa si Melissa. Hindi na kasi gumana ang kanyang utak nang pumunta sa likod niya si Zack. Hinawakan ang kanyang mga kamay at ginabayan siya sa tamang pag-golf. Next time, mag-volleyball tayo kung yun ang gusto mo. Mahinang bulong nito sabay tira sa bola. Nang makaalis ito sa likod niya, parang doon pa lang siya nakahinga. Medyo maganda ang panahon pero sobrang init ng kanyang pakiramdam. Tapos na si Melissa kaya umupo na muna siya. Pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Nang matapos mag-golf, kumain na lang sila.
Dinaan na lang ni Melissa sa kain ang kakaibang nararamdaman. Habang puno ang bibig, napapatingin siya mayat maya kay Zack. Kapag ang binata naman ang napapatingin sa kanya, agad siyang yumuyuko at kunwari ay sa pagkain lang abala. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Zack. Nilunok niya ang kinakain. Oo, okay naman. Kaya lang ayoko na ng golf. Hindi naman ako mahilig doon. Humalakhak naman ang binata. Okay, tennis naman next time. Tumango na lang siya. Hindi naman sporty si Melissa. Gayunpaman, wala din kasi siyang masyadong exercise mula nang magpunta sa Maynila. Kaya maganda na may sport siyang ganoon. Mas magiging klaro ang kanyang isipan kapag nakakapagpapawi siya. Siya nga pala. Attend ako sa charity gala next week. I want you to be my date. Biglang sambit ni Zack. Umawang ang kanyang bibig. Ha, date? Bakit ako? Girlfriend mo na lang ang ayain mo. Tumaas ang mga kilay nito. Sa tingin mo, may girlfriend ako. Melissa, hindi kita aayain na mag-date kung meron akong girlfriend. Baka hindi rin ako sumasama sa'yo ngayon. Inaaya kita kasi ikaw ang gusto kong makadate. Nag-init ang mga pisngi ni Melissa. Agad siyang napayuko at pinuno ng pagkain ng bibig. Narinig niyang humalakhak ang binata, sabay pisil sa kanyang pisngi. Mahina niyang hinampas ang kamay nito. Huwag kang ang hawak ng hawak sa akin. Umawang ang bibig ni Zack. Bakit? Basta, saka kumakain ako, nilalandi mo ba ako? Bumagal ang kanyang pagmuya. Alam mo, taga-probinsya ako, pero hindi naman ako timang. Nakakaramdam ako, hindi ako manhid. Kakaiba kang pumorma kaysa sa mga lalaki sa probinsya namin. Pero alam kang ginagawa mo. Kaya isang tanong, isang sagot. Zack, pinupormahan mo ba ako? Nagkatitigan silang dalawa. Gusto niyang maging malinaw. Nagiging close na silang dalawa ni Zack. Karapatan niyang magtanong kung ano ba talagang hangarin nito sa mga ginagawa. Nang sa gayon, hindi na siya masyadong mag-isip. Kasi sa totoo lang, hindi niya na rin naman maitatanggi. Nung una, mahirap magustuhan si Zack. Mayabang ito at pinakitaan siya ng kasamaan ng ugali. Parang laging mang-iinsulto. Gayunpaman, nalaman ni Melissa na ganun lang naman ang binata dahil nagulat din ito sa mga nangyari. At nang makilala niya, na-realize niyang mabait din naman pala. Wala lang filter ang bunganga kapag may gustong sabihin. Ngumisi si Zack at mas lalong dumantay sa lamesa. Paano kapag oo? Lumalandi ako. Pumuporma ako, Melissa. Ano ang gagawin mo? Sus! Umiwas siya ng tingin at nauutal na sumagot. Hindi ako madadala sa mga ganyang porma. Hindi ganyan ang manliligaw. Kung ganito ka manligaw, bastard ka na. Tumaas ang mga kilay nito. And you said marami kang manliligaw sa inyo. Kahit isa wala kang sinasagot. So maybe, gagawin ko kung anong style ko ng panliligaw. Bakit gagayahin ng mga loser mong manliligaw sa lugar ninyo? Hindi ako sila. Napanguso siya sa mga pinagsasasabi nito. Gustong isipin ni Melissa na nagyayabang lang talaga si Zack. Pero alam niya rin kasi may maipagmamayabang naman ito. Confident kasi halatang marami na ring nagawa at napatunayan sa buhay. Dumaan na naman ang panahon. Mas naging abala si Melissa sa kumpanya. Mas naging komportable rin siya sa presensya ni Zack. Kung noon ay puro negosyo lang ang kanilang pinag-uusapan, ngayon ay nakakapagkwentuhan na rin sila tungkol sa mga simpleng bagay. Tungkol sa mga paborito nilang pagkain, mga lugar na gusto nilang puntahan, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang pagbabago sa sarili. Hindi niya na maitanggi na iba na ang nararamdaman niya para kay Zack, ngunit hindi niya pa rin yon inaamin. Para kasing masyado pong mabilis, Mama, saad ni Melissa nang minsan niyang maikwento sa tawag. Pero gusto mo ba siya, anak? Sumagot siya kaagad. Opo, Mama, gustong-gusto po. Ibang-iba po siya sa mga manliligaw ko. Ibang-iba po ang nararamdaman ko pagdating sa kanya. Tumawa si Teresa. Alam mo, anak, ikaw lamang ang makakasagot niyan. Saka wala naman sa tagal ng panahon. Kami ng papa mo, ilang buwan lang din kaming magkakilala, pero nahulog na agad kami sa isa't isa. Hindi man kami nakapagpakasal agad, alam kong totoo ang pag-ibig ni Martin para sa akin. Kaya ikaw, kung
Kung nararamdaman mong okay naman si Zack, nasa iyo pa rin ang desisyon mo, anak. Ako, nandito lang ako para umalalay at sumuporta sa'yo. Matanda ka na, Melissa. Hahayaan kitang magdesisyon sa sarili mo. Napangiti na lang si Melissa. Ang mama niya talaga ang kanyang best friend. Palagi niya itong napagkukwentuhan sa kahit na anong bagay. Dumating ang gabi ng charity gala. Nasa harap ng salamin si Melissa habang inaayos ng stylist ang huling detalye ng kanyang ayos. Kung makikita siya ng kanyang mga estudyante noon sa probinsya, siguradong hindi siya agad makikilala ng mga ito. Pagbukas ng pinto ay bumungad si Zack at agad itong natigilan. "Wow, Miss Ma'am!" Napangiti agad si Melissa. "Ang ganda ko, no?" Tumawa si Zack. "Of course, the most beautiful Melissa." Pagdating nila sa venue ay halos mapanganga si Melissa sa dami ng tao. May mga negosyante, politiko at mga kilalang personalidad. Ngunit agad niyang naramdaman ang paglapit ni Zack sa kanyang tabi. "Relax. Baka magkamali ako?" Napangiti ito. "Hindi ka magkakamali. Kasama mo ko. Hindi ka mapapahiya." Habang lumilipas ang gabi, mas naging komportable siya. Nakipag-usap siya sa iba't ibang tao, nakikihalubilo at ngumingiti. Pagkatapos ay nagsimula ang hapunan. Ang daming iba't ibang inumin. Hindi naman siya sanay uminom. Ngunit dahil sa pangungulit ng ilang executives at dahil gusto niyang makisama, nakatikim siya. Hindi na malaya ni Melissa na nakarami na pala siya. Makalipas ang ilang oras ay medyo umiikot na ang kanyang paningin. Nakatayo sila sa may balcony ng venue. Malamig ang hangin pero medyo mainit ang kanyang mga pisngi. Napatingin siya kay Zack ng matagal at mahinang tumawa. "Medyo lasing ka na. Bakit ganyan ka makatingin?" Tanong ni Zack, medyo namamangha sa kanyang itsura. Tumawa ulit si Melissa at medyo nahihilo na. "Wala, hindi ako lasing." Pero 1 kilos lang, muntik na siyang matapilok. Mabuti na lang at nasalo siya ng binata. Napabuntong hininga si Zack at tumawa sa bandang tenga niya. "Definitely, lasing ka na." Napahawak siya sa braso nito. At sa kanyang kalasingan, tila nawala ang lahat ng preno sa kanyang bibig. "Zack, muling tumawa si Melissa. "May sasabihin ako. Alam mo, medyo gusto kita. Ang gwapo mo kasi. Yung mga manliligaw ko sa probinsya, mga pangit. Ikaw, ang bango sa matalino, saka sobrang shiny sa mga mata. Twinkle-twinkle ka nga sa eyes ko kapag umingiti ka eh." Malakas na tumawa si Zack. "Maniniwala ba ako sa lasing? Umayos ka nga ng tayo, Melissa." Tumayo siya ng maayos at humarap dito. Napatingin si Melissa sa mga labi nito. Hindi niya alam kung sino ang unang lumapit. Hindi niya alam kung paano nangyari. Ang alam lang niya ay biglang napakalapit nila sa isa't isa. Nagdampi ang kanilang mga labi at nangyari ang halik na puno ng damdamin. Kinabukasan, dahan-dahang nagmulat ng mata si Melissa. Agad siyang napaungol. "Aray, ang sakit ng ulo ko." At pakiramdam niya may kulang sa kanyang alaala. Unti-unti niyang inalala ang nangyari. "Pumunta kami sa gala. Marami akong nainom na wine tapos nagpahangin kami sa balcony kasama ko si Zack at pagkatapos nanlaki ang kanyang mga mata. Hala!" Agad siyang napabangon. Namula ang buo niyang mukha. "Naghalikan kami?" Napahawak siya sa mukha niya. Gusto niyang magtago sa ilalim ng kama. O kaya ay lumipat sa bundok. Naalala niyang siya ang unang humalik. Hindi si Zack, kundi siya na unang umuso at hinila ang binata. Sinubukan niyang lumabas ng kwarto. Napaigtad lang nang marinig ang kaluskos mula sa kusina. May tao? Agad siyang kinabahan. Nang pumunta siya sa kusina, nakita niya si Zack. Nagluluto ang binata at parang normal na normal lang ang lahat. Pakanta-kanta pa, samantalang siya ay halos mamatay na sa hiya. "Good morning!" Nakangiting bati ni Zack nang makita siya. Napakurap si Melissa. Good morning? Anong ginagawa mo rito sa penthouse ko?"
Tumawa si Zack at parang walang kahit na anong makakasira sa magandang mood nito. Nagluluto. Nakikita ko nga, ang akin lang Zack, kasi may nangyari ba? Huminto ito sa pagluluto at ngumisi. Pinasadahan siya mula ulo hanggang paa. Bakit? Ano ba sa tingin mong nangyari? Naalala mo? Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit ganyan ka makatitig sa katawan ko? Hoy, halik lang yun, 'di ba? Kaya nga, ano bang iniisip mo? Naghalikan tayo and that's all. Sumipol pa ang binata at halatang nang aasar. Agad siyang namula. Kung posible mang sumabog sa hiya, matagal na siguro siyang sumabog. Pagkatapos nitong magluto at maghain, tahimik silang kumain. Sobrang tahimik niya at hindi makatingin dito. Hindi niya alam kung paano haharapin ang binata. Samantalang si Zack ay mukhang kalmado lang. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Napatingin siya rito. Tinitingnan kaya kita. Tumawa lang ulit si Zack at sumubo ng pagkain. Huminga siya ng malalim pagkatapos humigop ng kape. Kailangan niyang maging malinaw. Hindi naman pwedeng gusto niya na lamang takasan ang nangyari kagabi. Natatakot ako dahil gusto kita, Zack. Biglang amin niya sa binata. Napatingin naman ito sa kanya, kaya muli siyang nagpatuloy sa pagsasalita. At natatakot ako kasi hindi ko naman planong magkagusto sa'yo. Hindi ko planong mangyari to. Hindi ko planong maging ganito kalapit tayo. Pero habang tumatagal, mas lalo kitang hinahanap. Mas masaya ako kapag kasama kita. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Tahimik na nakinig si Zack. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit. At bago pa siya makapag-isip, ay nasa harapan niya na ito. Eh di mabuti kung ganun. Kasi gusto rin naman kita. Dahan-dahang hinawakan ni Zack ang kanyang kamay. Parang biglang nawala ng lakas si Melissa para umiwas. Hindi niya maintindihan kung bakit napakagaan ng pakiramdam niya sa tuwing hawak ng binata. Kung bakit tila lahat ng takot niya ay unti-unting nawawala. At nang muli silang maghalikan, wala ng alak, kalituhan at pagdududa. Tanging ang malinaw na damdamin na lang nilang dalawa ang natira. Makalipas ang ilang oras, magkatabi silang nakahiga sa kama. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pinalaki siyang may malinaw na paniniwala tungkol sa pag-ibig, relasyon at pag-aasawa. At hindi niya kayang baliwalain ang mga yon. Zack, tawag niya rito. Yumakap naman si Zack at humalik sa kanyang tenga. Bakit, Miss Ma'am? Huminga siya ng malalim. Mahalaga sa akin ang kasal. Mahalagang bagay sa akin ang commitment. Hindi ako lumaki na basta-basta lang ang tingin sa relasyon. At kung seryoso tayo sa isa't isa, gusto kong malinaw yon. May nangyari na sa atin kaya medyo natatakot na ako lalo ngayon. Hindi siya umaasang sasang-ayon agad si Zack. Kasalanan niya rin naman dahil bumigay siya. Baka iba rin ang pananaw ng binata dahil lumaki ito sa Maynila. Halatang hindi conservative katulad niya. Kaya nang magsalita si Zack ay tuluyan siyang natigilan. Kung natatakot ka ng ganito, pakasalan mo na lang ako, Melissa. Napakurap siya. Ano? Pakasalan mo ako para mawala lahat ng pangamba mo. May nangyari sa atin kaya pananagutan kita. Sisiguraduhin kong ako ang una't huli mo. Malambing na sabi ng binata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Akala niya'y mali ang kanyang narinig. Ngunit seryoso ang mukha ni Zack. Walang biro, pang-aasar o kahit na anong nakakatawa. Napalunok ito at mas lalong yumakap sa hubad niyang katawan. I think I love you, Melissa. At kung ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, bakit pa ako maghihintay? Tuluyang napuno ng luha ang kanyang mga mata. Masaya siya pero sa sobrang dami ng emosyon na kanyang nararamdaman, tuloy-tuloy na bumuhos ang lahat. Masaya siyang harapin ang isang yugto na hindi niya kailanman pinangarap. Ngunit buong puso niyang gustong yakapin. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nalalapit nilang kasal. Sa loob lamang ng ilang araw, halos lahat ng taong konektado sa kumpanya ay alam na ang tungkol sa kanilang engagement. May mga bumabati sa kanya sa hallway, mga empleyadong nakangiti kapag nakakasalubong siya, at mga executives na nagbibiro
na malapit na siyang maging ganap na miyembro ng Pamilya de la Vega. Sa tuwing naririnig niya ang mga pagbati ng mga ito, hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi pa rin siya makapaniwala minsan. Parang kahapon lang ay isa siyang simpleng babae sa probinsya. Ngayon ay nagpaplano na siya ng kasal. 2 linggo matapos ang proposal ay dumating sa Maynila ang kanyang ina. Halos mapasigaw si Melissa sa tuwa nang makita ito sa penthouse. "Mama!" Agad niya itong niyakap. Niyakap din siya ng mahigpit ni Teresa. "Nako, tingnan mo nga ang anak ko, parang artista na." Napatawa si Melissa. "Mama naman, hindi, totoo. Nung umalis ako rito dati, parang teacher ka pa rin manamit. Ngayon, parang hindi ko na makilala. Ang ganda mo anak, para kang prinsesa." Napailing siya habang tumatawa. Ngunit sa loob-loob niya ay masaya siyang naroon ang kanyang ina. Sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay, ito pa rin ang taong nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay ligtas. "Kumusta po ang biyahe, Mama?" Napangiti agad ito. "Mabuti naman, pero mas gusto kong pag-usapan ng kasal. Excited na ako, magpapakasal na ang anak ko." Napatawa si Melissa. "Ako rin, Mama, excited na." Naging abala ang mga sumunod na linggo. Kinakausap na siya ng wedding coordinator na kinuha ni Zach. May kung ano-anong detalye na hindi niya akalain na ganoon pala karami. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas lalo ring lumalalim ang pagmamahal ni Melissa para sa binata. Hanggang sa dumating ang araw na nagsimulang gumulo ang kanyang isip. Isang hapon, papunta sana siya sa opisina ni Zach. May dala siyang ilang sample ng invitation designs. Excited pa naman siyang ipakita ang mga yon. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok sa koridor, may narinig siyang pamilyar na boses. "Bakit ka ba nagmamadali?" Tanong ng babaeng kausap ni Zach. "Bakit kailangan mong magpakasal agad?" Sumagot naman sa malamig na boses ang fiancé ni Melissa. Tapos na tayo, Andrea. "No, hindi pa tayo tapos na dalawa. Months ago lang tayo nagkahiwalay. Bakit mo to ginagawa sa akin? Hindi to ang pinag-uusapan natin, Zach." Halatang emosyonal ang babae. "Tapos ngayon ikakasal ka na agad?" Hindi makagalaw si Melissa. Parang may kung anong malamig na bagay na bumalot sa kanyang dibdib. Ilang buwan pa lang mula nang maghiwalay ang mga ito. Bigla niyang naalala. Hindi niya kailanman naitanong kung gaano katagal ang nakaraang relasyon ni Zach. Hindi rin naman niya inusisa dahil pakiramdam niya noon ay hindi mahalaga. Andrea, Narinig niyang bumuntong hininga si Zach. wala nang tayo. Palagi tayong on and off sa relasyon nating dalawa. At ayoko na. Ayoko na talaga. Magpapakasal na kami ni Melissa. Paano mo nasabing wala na? 6 years tayo, Zach. Ano, kaya mo bang itapon yun at ipagpalit sa isang babaeng kakakilala mo pa lang? Come on, Zach. Alam mo kung anong ginagawa mo. 6 years is not a joke. Alam kong hindi mo ako mapapalitan ng ganun lang. Bahagyang napaatras si Melissa. Ayaw niyang marinig pa ang mga sasabihin nito. Ngunit hindi rin siya makaalis. Walang pumalit sa'yo, Andrea. Mariing sagot ni Zach. Nagtapos tayo dahil magkaiba ang gusto nating dalawa. At alam nating dalawa yan. Buong hapon siyang hindi mapakali. Nasa penthouse siya nang dumating si Zach. Agad nitong napansin ang kanyang katahimikan. Melissa? Hindi siya agad sumagot. Pinagmamasdan lang niya ang tasa ng tsaa sa harap niya. Pakiramdam niya ay may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Anong problema, Miss Ma'am? Malambing nitong tanong sa kanya. Dahan-dahan siyang tumitig dito. Nakita ko kayo ng ex mo. Ba't hindi mo sinabi na may ex-girlfriend kang kakabreak mo lang? Na 6 years kayong magkasama? Umupo sa tapat niya ang binata bago huminga ng malalim. Dahil hindi ko na iniisip. Hindi ko na sinabi dahil pakiramdam ko hindi naman kailangan sa relasyon nating dalawa, Melissa. Past na si Andrea. Napatawa siya ng mahina. Hindi mo na iniisip? Talaga? Paano? 6 years yon, Zach? Napayuko siya. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan. Hindi naman siya niloko. Hindi naman ito nagsinungaling. Pero pakiramdam niya,
May malaking bahagi ng nakaraan nito na hindi niya kilala. 6 years kayong magkasama, ulit ni Melissa. Tapos ilang buwan lang ang pagitan bago tayo nagkakilala. Sa tingin mo ba, mahal ko pa rin siya? Diretsong tanong ni Zack. Hindi agad nakasagot si Melissa dahil yun mismo ang tanong na umiikot sa isip niya. Hindi ba? Paano ba nawawala ang 6 na taon? Paano ba nakakalimutan ng isang taong minahal ng gano'n katagal? Hindi ko alam, Zack. Tinatakot ako ng idea na baka hindi ka pa pala nakaka-move on. Natatakot ako na baka masyado nating minamadali ang lahat. Natatakot ako na baka isang araw magising ka't ma-realize mo na hindi ka pa pala handang magpakasal. Naramdaman niya ang paghapdi ng kanyang mga mata. Ayaw niyang umiyak. Ngunit hindi niya rin mapigilan ang nararamdaman niya. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Melissa, tumingin ka sa akin. 6 na taon ko siyang nakasama. At sa loob ng 6 na taon, paulit-ulit naming pinilit ayusin ang isang relasyon na matagal nang hindi gumagana. Kung gusto mo, ipagpaliban natin ang kasal. Napakagatlabi si Melissa. Siguro kailangan natin ng mas maraming panahon. Siguraduhin muna siguro nating dalawa. Baka nape-pressure ka kasi sinabi ko na kailangan nakasal tayo kasi may nangyari na sa atin. Agad na umiling si Zack. No, ayokong ipagpaliban. Sigurado na ako sa'yo. Kaya bakit ititigil? Hinawakan ni Zack ang kanyang kamay. Melissa, ang kasal na gusto ko ay hindi dahil may nangyari na sa atin. Hindi dahil kailangan. Hindi dahil obligado ako. I love you. Alam kong mabilis pero mahal kita. Napaluhan na lang si Melissa. Agad niya itong niyakap. Pinapadama sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala. Subalit isang araw, nasa opisina siya ni Zack ng araw na yon. May hahanapin sana siyang dokumento tungkol sa isa sa mga charity projects na plano niyang pondohan pagkatapos ng kasal. Wala si Zack. May meeting ito sa labas. Naiwan naman sa kanya ang access sa ilang files dahil magkasama nilang inaayos ang ilang papeles para sa kanilang magiging foundation. Habang naghahanap siya ng dokumento, napindot niya ang mga message sa isang email. Email yon kausap ang ex-girlfriend ni Zack. Balak mo na mapalapit kay Melissa De Castro para makuha ang kalahati ng mana? Aakitin at pakakasalan? Sumagot naman si Zack. Once the shares are secured, makikipag-divorce na ako. Probinsyano siya kaya madali namang utuin. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Biglang nawala ng balanse si Melissa. Hindi. Mga manluloko? Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo roon. Nakatitig lang siya sa screen. Nasasaktan siya pero hindi siya naiiyak. Siguro dahil mas nararamdaman niya ang galit. Hindi niya hinarap si Zack ng gabing yon. Hindi rin kinabukasan o sa mga sumunod na araw. Ngunit itinuloy niya ang paghahanda sa kasal. Itinuloy niya ang lahat. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang ina. Marahang tumango si Melissa at niyakap na lang si Teresa. Opo ma, okay lang po ako. At habang papalapit ang araw ng seremonya, mas lalo siyang nagiging kalmado. Parang wala nang natitirang luha. Tila naubos na sa kanya ang sakit. Dumating ang araw ng kasal. Punong-puno ng mga tao ang simbahan. Nandoon ang mga kaibigan, kamag-anak, ilang empleyado at mga kilalang tao. At sa harapan ng altar, nakatayo si Zack. Habang naglalakad siya sa gitna ng simbahan, wala siyang maramdaman. Nang makarating siya sa harapan, ngumiti si Zack. Ang parehong ngiting minsan niyang minahal, pero ngayon ay kinamumuhian niya na. Melissa! Hindi niya ito pinatapos. Tahimik ang buong simbahan nang bitiwan niya ang bouquet. Wala kang kwentang lalaki. Umawang ang bibig ni Zack. Melissa! Akala mo siguro patuloy ako magpapauto sa'yo, Zack? Tingnan mo ngayon ang tinawag mong madaling mauto. Alam ko ng totoo. Inakit mo ko at gusto mo akong pakasalan para makuha ang kalahati ng mana ng lolo mo, hindi ba? Ang sama mo. Gahaman ka. Bakas ang pagsusuma mo sa mukha ng binata. Melissa, please listen. Let me explain. Mali ang... Manahimik ka. Malakas niyang sigaw habang umaatras. Manloloko ka. Magsama kayo ng girlfriend mo.
Muli pa sana itong magsasalita, pero malakas niya ng sinapak. Umalingaw-ngaw ang singhap ng mga tao sa loob ng simbahan. At habang nakatingin siya sa lalaking nasa harapan niya, pakiramdam niya ay ngayon lang siya tunay na nagising. Pagod na akong makinig sa mga kasinungalingan mo, Zach. Pakasalan mo na lang ang ex mo, magsama kayo, bagay kayo, mga bulok ang pagkatao niyong dalawa. At pagkatapos ay tumalikod siya. Iniwan niya ito sa altar. Agad namang sumunod ang kanyang ina at hinayaan siyang makasakay sa sasakyan. Nang makalayo, niyakap na lang siya ni Teresa. Manluloko siya, Mama. Hindi niya talaga ako mahal. Umiiyak niyang sumbong kay Teresa. Dumiretso sila sa penthouse, pero hindi rin nagtagal dahil gusto na niyang umuwi sa probinsya. Kaya kahit pagod ay bumiyahe na sila. Ayaw na niyang bumalik at ayaw na niyang makita pa si Zach. Makalipas ang ilang araw, dumating si Attorney Reyes sa kanila. Kinausap siya nito tungkol sa mga dapat niyang gawin. Sigurado ka ba rito? Tanong nito. Tumango si Melissa. Opo, pagod na po ako at wala akong gustong makasalamuha kahit isa sa kanila. Ayoko na pong magkaroon ng koneksyon sa mga De La Vega. Ang kalahati ng shares na ipinamana po sa akin ni Lolo Antonio, ibibigay ko na lang po kay Zach. Pakisabi na rin po na isaksak niya sa baga niya. Napailing si Attorney Reyes, pero wala siyang pakialam kahit sabihin pa nito o hindi. Ang gusto niya, mainsulto at galitin si Zach. Gusto niyang hindi matahimik ang konsensya nito sa ginawa sa kanya. Ang ibang assets ko naman po, bahagya siyang ngumiti. Ibebenta ko ang iba. Gusto ko po sanang gumawa ng scholarship foundation para sa mga bata. Para sa mga batang nasa bundok at para po sa mga batang hikahos sa buhay. Wala na siyang pakialam sa pera ng mga De La Vega. Gagamitin na lang niya sa mas mabuting bagay. Gagawin niya na lang kung ano talaga ang nagpapasaya sa kanya. Muli, ipagpapatuloy ni Melissa ang mga ginagawa bago pa man dumating si Zach sa kanyang buhay. Ilang buwan pa ang lumipas mula nang iwan ni Melissa ang Maynila. Ilang buwan na rin mula nang iwan niya ang buhay na minsan niyang inakalang magiging kinabukasan niya. Sa isang maliit na barangay sa kabundukan, nakatayo si Melissa habang pinagmamasdan ang ginagawa ng mga manggagawa. Sa ibaba ng bangin, umaagos ang ilog at sa ibabaw nito ay unti-unting nabubuo ang tulay na matagal na niyang pinangarap para sa mga estudyante. Napangiti si Melissa. Nagdala po ako ng pagkain para sa inyo. Kapag tanghalian na po, kumain na po kayo. Nagpasalamat naman ang mga manggagawa. Ilang taon niyang narinig ang mga kwento tungkol sa mga batang kailangang tumawid sa mapanganib na daan para lamang makapasok sa paaralan. May mga panahong hindi nakakapasok dahil malakas ang ulan. Tipong kailangan pang buhatin ng mga matatanda ang mga bata. Kaya nang magkaroon siya ng kakayahang tumulong, yun agad ang una niyang ginawa. "Ma'am Melissa?" Tawag ng isang bata sa kanya. Napalingon siya. Papalapit ang ilang bata. May mga dalang notebook ang mga ito at gaya ng dati, automatikong lumambot ang puso niya. "Ma'am, tapos na po ba talagang tulay?" Tanong ng isang batang babae. Napangiti siya. Malapit na, makakadaan na kayo ron at hindi na kayo mahihirapan pang pumasok sa school. Nagliwanag ang mga mukha ng mga bata. Mahina siyang tumawa ng niyakap ng mga ito. "Salamat po, ma'am. Hulog ka po ng langit sa amin." Nakangiting sabi ng bata sa kanya. Naging permanente na rin ang paninirahan nila roon ng kanyang ina. Masaya si Teresa at masaya rin siya kasama ang mga bata roon. Magaan ang kalooban nilang tulungan ang mga bata. "Masaya ka ba rito, anak?" Tanong ni Teresa. Napangiti naman siya. "Oo naman po, ma. Bago pa man po mangyari ang lahat, alam naman po ninyo na ito ang pangarap ko, na makapunta sa bundok at tumulong sa mga bata rito." May mga gabing naiisip niya pa rin si Zach. May mga gabing naaalala pa rin niya ang lahat. Subalit pilit niya ring pinapaalala sa sarili na matagal nang natapos yun. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Naglalakad siya sa gilid ng paaralan sa bundok habang iniisip ang mga susunod niyang gagawin. Habang naglalakad, may napansin siyang kakaibang kilos ng mga tao. Parang may pinagkakaguluhan. May mga batang nagtuturo sa malayo.
Kumunot ang noo niya. Ano kaya yon? May isang lalaking naglalakad paakyat ng bundok. Maputik ang sapatos, gusot ang damit at mukhang pagod. Mukhang ilang araw nang walang maayos na pahinga. At kahit gaano katagal ang lumipas, makikilala niya pa rin ito. Zack? Parang nawala ang hangin sa kanyang baga. At nang magtagpo ang mga mata nila, tila bumalik ang lahat ng sakit na matagal niyang pilit na inililibing. Mabilis siyang naglakad papalapit dito. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses ni Melissa sa galit. Bakit nandito ka? Huminto si Zack sa harapan niya. Mukha itong namayat at mas pagod kesa sa dati. Hinanap kita. Agad siyang napailing. Huwag mo akong lokohin. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Napapikit si Zack. Please, makinig ka. Hindi kita mahanap. Hirap na akong pumunta rito. Parang awa mo na, Melissa. Sino bang may sabing pumunta ka rito? Alam mo, bahala ka sa buhay mo. Pero bago siya makatalikod, bigla itong lumuhod. Tuluyang natigilan si Melissa. Pati ang mga tao sa paligid ay natigilan. Nanlaki ang mga mata niya. Zack, ano bang ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Umiling ito at mas lalo pang lumuhod. Hinawakan ang kanyang mga binte at halos halikan na ang kanyang paa. Hindi ako tatayo rito hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Napahawak siya sa noo. Pakiramdam niya'y iiyak siya anumang oras. Pilit niya itong sinisipa pero mas lalong humihigpit ang hawak sa kanya. Nagplano ako. Namamaos na sabi ni Zack. Oo, nagplano ako ng masama laban sa'yo. Napaluha si Melissa. Kahit alam na niya yon, masakit pa rin marinig. Hindi niya matanggap na nautusan ng ganoon kadali. Nagmahalang naman siya pero hindi nagumana ng maayos ang kanyang utak noong mga panahong yon. Pero nagbago ang lahat. Tumitig ito sa kanya habang may luha sa mga mata. Wala yun sa plano. Melissa, nahulog ako sa sarili kong patibong. Hindi ko alam na madali palang mahalin ang isang katulad mo. Tuluyang bumagsak ang luha niya. Nagsisinungaling ka na naman. Umiling agad si Zack at bakas ang pagmamakaawa sa mga mata. Melissa, nung una galit ako. Nasaktan ako para sa pamilya ko. Akala ko tamang ginawa ko. Akala ko kailangan kong bawiin ang kumpanya pero habang nakikilala kita, habang nakikita ko kung sino ka, habang mas nakakasama kita, nahulog ako. Alam kong hindi ka naniniwala pero mahal talaga kita. Lahat ng nararamdaman ko, totoo. Lahat, Melissa. Lahat. Punong-puno ng luha ang kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala na ang isang Zack de la Vega luluhod at magmamakaawa sa kanyang harap. Bakit hindi ka agad pumunta? Umiiyak niyang tanong. Nanlumo ang mukha ni Zack. Paano kita mapupuntahan agad kung bigla ka na lang namundok? Napakahirap mong hanapin. Ilang buwan ako nag-ahanap. Nakatatlong bundok na ako. Nakakainis si Attorney Reyes. Hindi niya sabihin sa akin kung nasaan ka. Napakurap siya at napanganga. Ayaw niyang maniwala. Pero sa itsura ni Zack, parang ilang araw na nga itong namumundok. Napabuntong hininga ang binata. Kailangan ko ring ayusin ang kaguluhang iniwan ko sa kumpanya. Kailangan kong ayusin ang lahat ng pagkakamali ko. Pero hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Nanginginig ang labi ni Melissa. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ngunit nakikita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Mukha na rin itong stress na ermitanyo. Nakalimutan na yata kung paano mag-ahit. Wala akong pakialam sa shares, sabi pa ni Zack. Kung gusto mo, ibigay ko lahat sa kapatid ko. Nanlaki ang mga mata niya. Huwag mong pabayaan ang kumpanya. Yan ang pangarap mo nun, hindi ba? Wala na akong ibang gusto. Ikaw na lang, Melissa. Kung hindi ka babalik sa akin, ayoko na rin sa kumpanyang yun. Sa kanila na. Paano ako mamamahala sa isang kumpanya kung mabaliw-baliw na akong wala ka sa tabi ko? Napalunok siya sa mga sinabi nito. At hindi ka pa ba baliw sa lagay na yan? Umiwas ng tingin si Zack. Kung dito ka masaya, dito na lang ako. Agad siyang umiling at pinilit itong tumayo. Hindi ka bagay dito. Marami kang responsibilidad. Bagay ako rito. Bagay ako kung nasan ka, Melissa. Hindi na ako aalis dito. Bahala na sila. Gusto ko lang ay makasama ka. Yun lang ang... Hindi na nito natapos ang mga sinasabi.
Mabilis na inilapat ni Melissa ang mga labi sa labi ni Zack. Sabik na sabik, yumakap ang binata at mas pinalalim pa yon. At sa wakas, bumigay na rin si Melissa. Lahat ng sakit, galit at pangungulila, binuhos niya na talaga lahat. Nang maghiwalay silang dalawa, nakita niyang umiiyak si Zack. I missed you. Mahal na mahal kita. Napaiyak na lang din siya. Nakakainis ang ginawa mo sa akin. Pero hanggang ngayon, kahit ilang bundok pang titigan ko, mahal pa rin kita. Napayakap na lang sila sa isa't isa at malakas na tumawa. At sa paligid nila, nagsimula ang hiyawan, tawanan at palakpakan. Sa wakas, nahanap niya ang pagpapatawad. Ngayon, malinaw na nagmamahal si Melissa at haharapin nila ni Zack ang buhay na kanilang gusto. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi hadlang ang sakit at pagkadapa para makabangon at magsimulang muli. Minsan may mga taong magkakamali at masasaktan tayo, pero ang mahalaga pa rin, may katapatan, tiwala at pagpapatawad. Ipinapaalala rin ng kwentong ito na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa mga salita, kundi sa mga gawa at pagbabago. Muli, ako si Skylar at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Hanggang sa muli!